Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi kasi gabi no ng sinot ko tong video na to sa mga subscribers and followers natin dyan. Magandang araw sa inyo. Sa mga new subscribers, marami tayong mga bagong subscribers magandang araw sa mga followers natin sa ating FB page na ETTY Elvin. Magandang araw sa inyo, magandang gabi. Yung FB page natin nakalagay dito sa ating wall. Shout out muna natin yung ating mga subscribers and followers. Lagyan natin dito. Yung pag-uusapan natin today for this video, yung tungkol sa pagiging masyadong feeling tama no ng isang empleyado or future complainant sa isang kaso at yung kanyang over confidence no sa kanyang kaso, kahit sabihin natin nasa tama siya no or tama yung nasa side siya ng katotohanan, nakakatulong ba yon sa kaso no para maipanalo niya no? Yan ang pag-usapan natin. This is based on actual incident na tinanong niya sa atin at naramdaman natin na masyado siyang feeling confident no, feeling tama, feeling entitled kasi parang sa tingin ko dahil sa nasa side siya ng katotohanan, mataas ang level of confidence niya dun sa kanyang kaso and parang meron siyang self-entitlement na kaagad porque totoo yung nangyayari. Now, in relation sa sinasabi ko lagi na verbal na mga ebidensya, no? So, porke ba nasa tama ka at ang ebidensya mo verbal lang, hindi ka na ba mag-effort para mangalap pa ng ebidensya? Kasi nasa side ka ng katotohanan, kahit na verbal lang ang pinanghahawakan mo, pwede na ba yun? No? By the way, sa pag-discuss natin ito, samahan niyo muna ako kasi gagawa ko ng mga affidavits, no? So I have 6 affidavits siguro na gagawin para sa isang kaso. Again, in relation sa mga verbal aspects ng kaso na hindi mo na mahanapan ng documents, but the best you can do is affidavit, no? So gagawin ko to, pero magsi-change venue ako kasi doon ko tutuloy yung pagkakape ko sa sa Starbucks sa BGC. Samahan niyo ako. And babiyahe tayo. Magbabad tayo doon. Sana wag tayong ma-videohan ng foreigner doon na na tumatambay daw tayo sa Starbucks at doon daw tayo nagkatrabaho. Naalala niyo yung video ko nun. Alright, so change venue muna tayo. Ay, by the way, yung YouTube rules pala isingit natin dito. Gagamitin natin ngayon yung pangbundok na sasakyan kasi hindi ko to napaandar nung bagong taon, no? So hindi ko lang kung okay pa ang baterya nito kasi kasi baka mamaya ba na-drain ito dahil nung holiday pa to, hindi na paandar. Uy, umandar. So pwede pa, okay to, okay pa battery.
Now, balik tayo dun sa ating discussion, ano. Ah, yung ating yung follower natin na may itinanong sa atin, natanong niya na siya ay nagkaroon ng parang incident dun sa kanilang opisina, um, na parang naging dahilan, ano, na siguro parang nayabangan sa kanya yung kanyang superior, no. Tapos may konti silang hindi pagkaintindihan, and parang yung kanyang superior ang ano sa kanya, na parang hindi siya sumusunod. Tapos parang nayayabangan sa kanya, no, hanggang sa nung sinabi na nga niya na hindi na raw siya pinapapasok, at ang pinapakita niyang proof na yung kasamahan niya merong nag-chat sa kanya or text, no, nag-text sa kanya na hindi na raw siya pinapapasok, or bawal na raw siyang bumalik dun sa pwesto niya, sabi ng superior niya, na parang nayayabangan sa kanya. So ngayon, ako ang tinanong ko naman sa kanya, kung ano yung patunay niya na sinabi ngayon ng superior niya na bawal na siyang pumasok. Kasi ang sa atin, anticipating na kung halimbawa mapag-desisyon na niya mag-file siya ng labor case, ang susunod na hanapin sa kanya kasi dyan, ano ba ang proof mo na tinanggal ka na? Kasi syempre pag sinabing pinagbawalan kang pumasok, ibig sabihin nun, di ba, tinanggal ka na nga. Ngayon, dahil siya ang nagkiklaim na tinanggal na, nasa kanya ang burden of proof para patunayan na terminate siya. So kaya naturally, ako, ang tanong ko sa kanya, ano ang patunay mo na hindi ka na pinapapasok? So ginawa niya, in-screenshot niya yung text message sa kanya ng kanyang kasamahan, na nakalagay doon. Sabi ng kasama niya, sabi kasi ni X, no, sa halimbawa yung pangalan ng superior niya, sabi kasi ni X, wag ka na daw pumasok, no, wag ka na daw bumalik. So in-screenshot niya yun, ano. No, nung nakita ko yung screenshot, syempre ang tanong ko, ano ang proof mo nga na bawal kang pumasok? Kasi paano kung i-deny ni X na sinabi niya yan doon sa kasamahan mo, no? Yung ibig kong sabihin, kung halimbawang ginood time ka lang ng kasamahan mo na wag ka na palang pumasok, no, halimbawang ganon, tapos pagdating nyo doon sa hearing, sa kaso, sasabihin lang naman nung superior niya na, ay, wala akong sinabing ganyan doon sa kasamahan mo na wag ka nang pumasok, di ba? Dininay, di ba? Kasi kadalasan naman kapag may kaso na, yung mga taong mga boss na hindi nagpapapasok ng empleyado, dinideny nila yan. Hindi ko naman sinabi, wala naman akong binanggit na wag na siyang pumasok, no? So lalo na nga ito, 'di ba? Kasi ito nanggaling sa bibig ng ibang tao. Buti sana kung yung text message niya ay galing mismo doon sa kanyang superior, no? O nandito na tayo pala sa BGC, no? Park muna tayo dito. Yan, parada muna tayo. So buti sana kung galing doon mismo sa boss niya yung in-screenshot niyang text message, ano. Ang problema hindi eh. So dito ko muna iwanan muna natin. So punta tayong Starbucks. Ang problema hindi eh. Bali ano lang yung
parang ito yung lumang rules ng hearsay evidence, yung sabi lang ng kasamahan pero hindi ebidensya na yung tao mismong ayaw magpapasok sa kanya ang nagsabi nun. So mahirap pag ganito ang attitude natin sa kaso na parang masyado tayong feeling tama, masyado tayong feeling entitled na hindi na tayo nag-e-effort na maghanap pa ng iba pang ebidensya. Kasi pinagpipilitan niya na porque may screenshot siya ng text ng kasama niya na yung boss daw niya hindi na siya pinapapasok, feeling niya tama na yon. Kahit na challenge natin na ano pa ang proof mo, ibang proof mo na hindi ka na pinapapasok, so pinagpipilitan niya. So kapag ganun ang attitude natin dito, mahirapan tayong makausad or para maipanalo yung kaso kasi masyado na tayong kampante. Ang maganda sana kasi dyan, mag-effort pa rin tayo, pumunta tayo sa opisina, chat text ka dun sa boss mo na sabihin mo nandun ka sa opisina, tapos pag sinabing huwag ka na pumasok or hindi ka na pwedeng pumasok, bawal ka na, yun yung point na talagang bawal ka na nga. So ibig sabihin nanggaling na mismo sa kanya. So kapag ganun na, nanggaling na sa kanya, then pumunta ka na ngayon sa barangay na nakakasakop doon sa lugar na yon at ipablatter mo na or ipalogbook mo na, tapos picturean mo yung logbook. Yun na yung evidence mo ngayon na talagang merong dismissal na nangyari. Hindi na madideny kasi yung text mo mismo galing sa boss mo na, hindi yung galing lang sa kasamahan mo, di ba? So may patunay ka na tinanggal ka sa trabaho, tapos dasundan pa yun na talagang actual kang pumunta at pinagbawalan ka, kaya nakagumi ka ng tulong sa barangay. Teka guys, baka ito yung foreigner na video, no? Parang may nagmamasid sa atin dito na tinitingnan yata kung tayo nakatambay sa Starbucks kasi yun na nga, magdadalawang oras na rin ako dito. Baka may nagmamasid na sa atin dito na masyado raw tayong nakababad at ginagawa nating opisina tong coffee shop, no? Yung Starbucks. Ito pa naman ako pagka nandito, talagang na extension cord ako, mahaba to parang 10 meters yata tong extension cord ko para ma-charge ko yung laptop. So ito yung galit na galit yung foreigner sa mga ganito na parang ginagawang opisina tong Starbucks na. Ito naman, bumili naman ako ng kape. Saan kaya yung foreigner na yun? Baka nakamasid lang sa atin. Nasa labas siguro itong Starbucks, no? Tinanyan natin. O nga, parang may nagmamasid nga, no? May nagmamasid yata sa atin. Ang Chinese yata itong nakatingin sa atin. Chinese ba yan? Si Ming. Si Ming yata yan So isa pang Ming, Chinese din, may kasama pa na nagmamasid sa atin. Pero wala naman yung Amerikano dito, or sino ba yun? Si Philip. Ito lang nagmamasid sa atin. Si Ming Ming. Enjoy na enjoy sila siguro. Pag ganyan na nagkape sa Starbucks, logi kasi tinutulugan nila yung kape. Tingnan mo, nakainom ng kape tapos nakatulog. Okay guys, hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat.